Hello mga ka-Merry Tales! How are you today? A pleasant morning to each and every one. Please po, don't forget to subscribe, like, share, and comment. Tara, samahan niyo po ulit ako sa ikalawang bahagi ng ating kwento. Pero, handa na ba kayong pasukin ang kakaiba at mahiwagang mundo ni Inang? Sa pagpapatuloy ng ating kwento, ginigising na ako ni Gina. Niyuyug-yug niya ang balikat ko para magising ako. Ang sabi niya, "Pinsan, gising! Aya, gising! Ang haba na ng tulog mo. Nakapaghapunan na silang lahat. Hindi ka na muna ginising at napagod ka daw sa nilakad natin. Tayong dalawa na lamang ang maghahapunan." Ang wika ni Gina. "Aya, hoy, gising! Ano ka ba? Kanina ka pa natutulog." At nagmulat ako ng aking mga mata. Muli kong naalala ang nakita ko. Si Inang. Paano niya kaya nabuhat ang kalabaw? Ang tanong ko sa isipan ko. At napabulalas ako. Nasaan si Inang? Medyo hysterical na tanong ko kay Gina. Ay nako, nandun syempre sa balkonahe. Kanina ka pa hinihintay. Hinanap daw tayo kanina, ngunit nagkaproblema si Kalakian. Napilay daw ang paa kaya hindi makalakad. Si Kalakian ang tawag namin sa aming inahing kalabaw. Kinamit muna ni Tia Dameng pero napilay nga kaya ayun, ginamot muna. Hindi kasi makalakad. Kaya hindi niya na tayo nahanap. Inuna niya muna si Kalakian. Muli ay napaisip ako. Tinanong ko ang aking sarili. Nananaginip ba ako o totoo ang nakita ko kanina? Ang litong tanong ko sa aking sarili. Hinila na ako ni Gina papalabas ng silid. Dumiretso na kami sa hapagkainan at inabutang naghahanda na si Inang ng hapunan namin. Kasama niya si Lola Beneng. Parang panaginip lang yata ang lahat. Kasi kung hinimatay ako, di sana tinutokso na ako ni Gina. Ang lakas pa namang mambwisit nun. Tsaka pag-uusapan dapat nila sa bahay at ikukwento sa akin kung sino ang bumuhat sa akin pabalik sa higaan. Tapos na kaming maghapunan at nakapaglikpit na rin ang kinainan. Bagaman at naglalaro kami ng sungka, may ibang umuuko pa sa aking isipan. Hindi mawaglit ang nakita ko tungkol kay Inang. Paulit-ulit na bumabalik sa isipan ko. Nanatili akong tahimik at hindi nagtatanong kung ano ba yung tungkol doon. Hindi ko kinakausap si Inang. Kasi hindi ko maintindihan kung nahihiya ako o natatakot. Hanggang sa makabalik na kami sa farm namin sa Rizal. Ang aking dating paslit na kaisipan ay nag-umpisa ng mahiwagaan. Ngayon ko lang napagdugtong-dugtong ang mga pangyayari. Si Inang ay mas malakas ng dihamak kaysa sa aking tatay. Nakakabuhat siya ng 2 o 3 sakong palay nang sabay-sabay at waring magaang lang iyon para sa kanya.
Mabilis din siyang kumilos. Nang nagtayo nga siya ng kubo namin ay mag-isa lamang siya. Ang kumukuha ng mga kawayan siya rin. Siya rin ang gumagawa ng mga sawali. Yung pandingding, yung tinataga-taga yung kawayan para maging sawali. Pangdingding yun ng aming kubo. Pati ang paglalapat o pagkakayas ng mga bahagi ng kawayan na ginagawa naming panali para tumibay ang bahaging lalagyan ng tali, siya rin lahat ang gumagawa. Wala talaga siyang katulong, siya rin ang nagbabaon ng mga pundasyon ng kubo. Kaya-kaya niya mag-isa yun at hindi siya humihingi ng tulong. Sa loob lamang ng 2 araw ay natapos niyang itayo ang malaking kubo. Ako ay taga-abot lamang ng inumin niya kapag siya ay humihingi ng tubig na maiinom. Tsaka sinabi niya rin sa akin na huwag daw akong matakot dahil napaalis niya na daw ang mga aswang sa lugar na iyon. Kasi magmula nang ikwento niya ang tungkol doon, lagi na akong nakadikit sa kanya saan man siya magpunta. Hindi na ako nagpapaiwan mag-isa. Isa pang katangian ni Inang, tuwing ako ay magkakasakit, hindi niya ako dinadala sa doktor. Siya lamang ang tumatawas sa akin at nalalaman niya kung ano ang sanhi ng aking sakit. At siya rin ang gumagamot sa akin. May mga inuusal siyang salita na hindi ko maintindihan. Habang hawak ako sa aking mga kamay at pinupulsuhan niya ako. Pagkatapos ay pagtatapatin niya ang aking mga daliri sa kaliwa at kanang kamay. Tinitignan niya kung magkapantay ang guhit. Kapag nakita kong napapailing na siya, kasunod noon ay kukuha na siya ng isang plangganang may lamang tubig at magsisindi na siya ng kandila. Pagkatapos ay ipapatak niya ang kandila sa tubig na nasa planggana. May mabubuong imahe doon at nalalaman niya na kung paano ko gagamutin. Hindi siya nang gagamot ng ibang tao. Kaming magkakapatid lamang ang ginagamot niya at tinatawas niya. Yung tawas, yung paraan niya na para malaman niya kung anong problema at bakit kami nagkakasakit. Minsang nagpapahinga si Inang sa kubo ay nilapitan ko nga at lakas loob akong kakausapin siya. Ngunit naunahan ako ng aking kapatid na si Ria. Si Ria ang magpapatuloy ng kwento dahil siya ang kumausap kay Inang. Ang sabi niya, "Nang, pwede po bang magpakwento tungkol sa mga karanasan nyo na kakaiba, yung hindi pangkaraniwan?" Nahihiya kong tanong. Nakita kong ngumiti si Inang. At syempre, sinamantala ko naman ang ngiting iyon. Inilapit ako sa pagitan ng mga hita niya at sinimulang kuhanan ng mga lisa sa aking buhok. Habang ginagawa niya iyon, nakahupo kami sa mataas na bahagi ng hagdanan at ako ay nasa susunod na baitang malapit sa kanya. At muli siyang nagkwento. Ang ikinuwento sa akin ni Inang ng mga sandaling iyon ay kakaiba, tungkol sa isang sirena. Ang kwentong ito ay una kong narinig noong ako ay 8 taong gulang pa lamang at muli niyang ikinuwento sa aking naging anak na si Nitch makalipas ang mahigit 2 dekada. Magbabakasyon kami papuntang Samar, Leyte. Naimbitahan kasi kami ni Nanay Vasyon. Mahaba ang biyahe mula Rizal. Dala namin ang aming van. Bale, 7 kaming lula ng sasakyan.
Nadaanan namin ang Laguna at Quezon bago namin natumbok ang daan papunta sa Matnog, dun sa Bicol. Dun kasi kami sasakay sa barge. Isinakay din namin ang aming van. Malakas ang alon noon kasi nga Disyembre. Iyon ang panahon na malalaki daw ang alon sa karagatan. Naranasan din naming halos tumagilid ang barge dahil sa malalakas na alon at halos magtilian ang mga pasahero sa sobrang kaba. Maging kami rin ay napatili dahil first time naming sumakay sa barge na kasama ang sasakyan. Pero nakarating naman kami sa pantalan sa awa ng Diyos. Muli naming binagtas ang mahabang daan mula sa pier patungo sa bayan ng Salcedo sa Eastern Samar. Bumisita muna kami sa kapatid ni Nanay Vasyon bago kami umakyat sa matarik na bangin na daan papuntang Giwan sa Samar, sa lugar kung saan naroroon ang bahay ni Nanay Vasyon. Naroroon nakatira ang kanyang ama at yun ang aming pupuntahan. Buti may dala kaming van dahil iisang jeep lang pala ang bumabiyahe sa lugar na iyon. 6:00 ng umaga ang alis at 4:00 ng hapon ang balik sa papuntang Giwan. Pati bubungay punong-puno ng mga kargada at ng mga pasahero. Hindi sila natatakot kahit na parehong magkabilang bangin ang daraanan ng jeep. Patarik pa naman ang daan. Kaya sa tulad naming first timer, kinakabahan kami kung doon kami sasakay sa jeep. Ang bahay ni Nanay Basyon ay malapit sa beach. At sabi niya, ang kahangganan ng karagatang iyon ay pagmamay-ari na ng China. Binalaan kami ni Nanay Basyon na huwag masyadong gagawi sa dagat dahil may nanghihila daw doon. Marami na raw ang nalunod at hindi na na-recover ang mga bangkay. Nang mamasyal kami ni Nainang doon sa beach, nagpalipas kami sa may malapit na sa dagat kung saan kapag umaalon ay nababasa ng tubig dagat ang aming mga paa habang nakaupo kami sa may buhanginan na medyo mabato. Katabi ni Inang si Nitch, ang aking anak. Nangyari ito sa taong 2001. Hindi pa masyadong uso ang kung ano-anong technology. May cellphones na noon. Ngunit Nokia 3210 pa lamang ang pinakaastig sa karamihan ng masang Pinoy. Walang camera at wala pang YouTube, etc. Pang-text lang at pantawag. Pero balik tayo kay Inang. Nag-uusap sila ng kanyang apong si Nitch. Nagulat ako nang i-open up niya sa aking anak ang tungkol sa sirena. Marahil dahil sa nakita niya ang dagat, kaya niya naalala. Naikwento na niya iyon sa akin 23 years ago. Alam niyo naman, ang mga batang 90s ngayon, medyo hindi talaga tansya kung interesado pa ba sila sa ganitong paksa. Kakaiba kasi nung panahon namin. Maraming kababalaghan talaga yung nakikita na sa panahon ngayon ay mahirap paniwalaan. Pero sa nakita kong reaction ni Nitch, gustong-gusto niya ang ikukwento ni Inang. Kaya medyo napasiksik ito sa tabi ng kanyang lola upang pumuwesto ng maayos at makapakinig. Nagsimula ng magkwento si Inang kay Nitch. Heto ang sabi niya. Alam mo, Apo, naniniwala ka ba sa sirena? Siyempre, napaisip naman si Nitch. Wika niya, Po? Bakit po, Lola? Naguguluhang tanong ni Nitch. Napabuntong hininga naman si Inang. Ang hindi niya alam,
ay lihim akong nakikinig sa usapan nilang dalawa. Sabi ni Inang, nagpalinga-linga muna ang matanda. Sinigurado niya na walang ibang nakikinig sa pinag-uusapan nila bago niya tinuran na, sa palagay ko, Apo, ang napapabalita ditong nangunguha ng taong naglalangoy dyan sa dagat ay isang sirena. May nagawa sigurong pagkakasala sa kanya ang mga taga rito kaya siya gumaganti. Nakakunot noo pa rin si Nitch at syempre pati na rin ako. Patuloy pa rin ang pagsasalita ni Lola. Mababait ang sirena, Apo. Naguluhan naman uli si Nitch. Po, paano nyo po nalaman, Lola? Tumira kami ng lolo mo sa Palawan. Ang aming tinuluyan ay isang malaking bahay na malapit sa dagat. Muling naguluhan si Nitch. Sabi niya, Lola, hindi ba po taga Cavite kayo? Bakit kayo tumira sa Palawan? Hindi po ba malayo yun? Usisa ni Nitch. Sumagot naman si Inang. Ang sabi niya, kasi Apo, noong araw, lapitin ng gulo ang lolo mo. Alam nyo naman sa Cavite, ang kanan ang labanan. Pag kinanti mo ang isa sa mga kamag-anak ng isang lahi, walang katapusang gantihan ang nangyayari. Hindi takot ang mga Caviteño sa pulis noong araw. Kasi nga, halos karamihan, bukod sa may mga armas na sari-sarili ang mga tao, usong-uso rin nun ng agimat o anting-anting. Kaya, pansamantala kaming lumayo nang makaiwas sa gulo kasi nagkaatraso ang kapatid ng lolo mo. Gusto na ring sumali sa pagganti. Kaya, niyaya ko siya sa Palawan para iwas gulo. At doon nga, sa Palawan nga kami pumunta. Ayan ang sagot sa tanong mo kung bakit kami napunta doon. Nagpaliwanag pa si Inang kung bakit sa Palawan nila na piling pansamantalang manirahan. Ang sabi niya kay Nitch, doon kasi Apo, na uso noon yung tinatawag na homestead. Yung pwede mong bakuran ang lupang kaya mong kalingain. Pwede mong taniman upang magkaroon ka ng ikabubuhay at pwedeng doon ka manirahan. Pag-aari iyon ng public domain, kaya ipinagkakaloob sa sino mang kakalinga sa bahay o lupang nakatiwangwang at wala nang nag-aaruga sa mahabang panahon. Naamis naman si Nitch sa narinig niya, sabay sabing, ang galing naman po. Magkakalupa ka ng libre. Nangingiting sabi ni Nitch. Oo, Apo. Noong araw ay may ganyang proyekto ang gobyerno para hindi masayang ang mga lupaing nakatiwangwang lamang at nasa pag-aari ng gobyerno. Sumabat na naman si Nitch. Ang galing naman po, Lola. Ngayon po kasi, kapirasong lupa, napakamahal na ng presyo. Kahit bukid, mahal na rin po. Siyempre, bigla akong sumagot sa pag-uusap ng dalawa. At sinabi ko na, Inang, ituloy nyo na yung sinasabi nyo tungkol sa sirena. Kanina pa ako nag-aabang Gusto ko uling marinig. Ang lambing ko kay Inang. Kaya, nagsimula na siyang magkwento uli sa amin ni Nitch. Sabi niya, bagong dating pa lamang si Inang noon sa Palawan.
madalas daw siyang mamasyal sa tabing dagat. Minsan, tuwing umaga, ngunit may mga pagkakataon rin na kapag malapit nang magtakip silib. Sabi ni Inang, lingid sa aking kaalaman, tuwing naglalakad ako sa dalampasigan, ay may isang nilalang na nagkukubli sa malalaking batuhan at pinagmamasdan ako ng madalas. Hanggang isang beses ay nakarinig ako ng isang tinig na para bang kinakausap ako. Luminga-linga ako at hinanap ang pinagmumula ng tinig hanggang mapadako ako sa may malalaking batuhan. Nakita kong may buhok na mahaba ang nakakubli sa malaking bato. Ngunit nakakubli ang kanyang mukha. Lakas loob akong nagtanong kahit medyo kinakabahan ako. Nagtanong ako, ang sabi ko, "Sino yan? Bakit ka nagtatago dyan?" Ang tanong ni Inang. Narinig daw ni Inang ang sinabi ng babae na baka matakot si Inang sa kanya kaya siya nagtatago. Ngunit sinabi ni Inang na hindi daw siya matatakutin, kaya daw pinalalantad niya na ang babae. Sa sinabing iyon, dahan-dahang lumabas ang babae na gumagapang sa buhanginan. Sa totoo lang, hindi daw nakaramdam ng takot si Inang. Marahil ay sanay na kasi siya sa mga iba't ibang nilalang na nakakasalamuha niya kaya ganoon. Patuloy na kwento ni Inang. Ang babaeng nakita ko ay isang sirena. Ngunit hindi ito kamukha ng mga sirenang napapanood sa mga pelikula. Naku, apo, ang tunay na anyo ng sirena ay ganito. Ang mukha nila ay mukhang malaking ulo ng isda. Matutulis at matatalim ang marami nitong mga ngipin. May buhok din silang tulad ng sa tao. Pero wala silang mga paa. Ngunit may malaki silang buntot tulad ng sa hugis ng buntot ng bangus. May dalawa rin silang kamay, ngunit ang balat nila ay punong-puno ng mga kaliskis. Hindi siya nakikipag-usap sa pamamagitan ng bibig. Sa isipan niya lamang ikaw kakausapin. Sabi pa ni Inang, ang tagpong iyon ang naging simula ng pagkakaibigan nila ng sirena. Tuwing pupunta si Inang sa aplaya, sa umaga, pagbalik niya ay lagi siyang maraming dalang isda na inilalagay niya sa timba. Hindi na sila namumblema ng pangulam. Malawak naman ang lupaing na bakura ng tatay ko at tinaniman niya yon ng mga gulay at prutas. Mga tanim na puno na mapapakinabangan balang araw. Kasama na roon ang puno ng buko, mangga, santol at iba pang mga puno. Sa mga gulay naman ay naitanim ni tatay ang halos lahat ng gulay na maririnig sa Kantang Bahay Kubo. At meron ding mga gulay na hindi kasali sa kantang iyon tulad ng pechay, sili at kung ano-ano pang binhi na pwede niyang itanim. May itinanim din siyang mga mais at kamoting kahoy sa ibang bahagi ng lupain. Mabubuhay talaga sila doon basta masipag lamang sila. Siya nga pala. Hindi pa po ako pinapanganak nang mangyari ang kwentong ito tungkol sa sirena. Palagi silang nag-uusap ni nanay, si Inang at ang sirena. Naging malapit silang magkaibigan.
Kinuwento pa ni Inang na kapag magkakaroon ng bagyo, hindi apektado ang mga inang ko. Pinoprotektahan sila ng sirena sa mga malalakas na alon at buhos ng ulan. Pati na rin ang hihip ng malakas na hangin ay nagagawa ng paraan ng sirena para hindi sila maapektuhan. Ngunit isang ating gabi, habang natutulog na sina Inang, sa ikalawang palapag ng malaking bahay na tinutuluyan nila, may naririnig siyang kakaiba. Oo nga pala, doon sila tumuloy dahil matagal na iyong iniwanan ng mga may-ari. Ang sabi ng tao sa munisipyo, maaari na nilang okupahan dahil iniwanan na ito ng mahigit 25 taon na ni walang nagkiklaim, kaya kasama ito sa idineklarang homestead at sa kanila nga nai-award ng tatay ko. Balikan natin ang tungkol sa mga ingay na naririnig ni Inang tuwing hating gabi. Ang ingay na iyon ay nagmumula sa ikalawang palapag ng bahay na tinutuluyan nila. Gawa kasi ang bahay na iyon sa kahoy, kaya dinig na dinig ang nalilikhang ingay magmula sa itaas. Samantala, ang ingay ay palakas ng palakas at hindi maikakailang sa second floor talaga ito nagmumula. Parang may naglalakad na may hila-hilang bakal o tanikala. Dinig na dinig dahil kahoy nga ang sahig ng bahay sa itaas. Nakiramdam na mabuti si Inang at narinig niyang bumababa ng hagdanan ang naglalakad. Hila-hila pa rin ang kumakalansing na kadena. Pakiramdam ni Inang ay malaking tao ang humihila sa kadena dahil sa mabibigat ang mga yabag nito. Ang akala ni Inang ay pupunta ito sa kanilang silid mula sa ikalawang palapag ng bahay dahil naroon sila sa ground floor. Ngunit naramdaman niyang bumaba pa itong muli ng hagdanan patungong basement at doon ito tumigil sa basement. Ngunit patuloy sa paglikha ng ingay. Walang katigil-tigil. Naglalakad pa rin ng paulit-ulit, pabalik-balik, hanggang sapitin ito ng 3:00 ng madaling araw. At saka pa lamang ito tumahimik. Nawalan ng ingay na nililikha ang nilalang na hindi ko alam, di maipaliwanag ni Inang kung anong klaseng nilalang iyon. Okay, dito po natin pansamantalang puputulin ang kwento ni Inang. Abangan po ninyo ang karugtong nito sa ating next episode. Well, life is so mysterious, complicated, a puzzle. We never know what lies ahead and beyond. Palambin lang po. Please don't forget to subscribe, like, share, and comment. Please click the notification bell for more updates. Before I say goodbye, I would like to thank the following people. My heartwarming greetings to Noel, Jello, Nikki, and Barish for the never-ending support and inspiration. Thank you guys. Hello to Boss Obet of Tiktilaok Stories. Thank you for the support. Salamat din po kay Boss CG Silva. Lagi po siyang nakikinig para suportahan ang channel ko. Thank you to Bebot Gasta. Isa po siyang vlogger.
Nakasupport din po siya sa ating munting channel. And of course, the last but not the least, thank you to Indie Writer. Isa rin po siyang vlogger at regular listener po ng ating channel. Salamat, Indie Writer, sa pakikinig sa bawat episode ng Merry Tale Stories. Bisitahin niyo po ang kanilang mga channel, magagaling po silang lahat. I would like to invite you to read the following. A work written by Holy Micah or Holy Mika, which is entitled The End Game. Is the person who changed your life will also be the one to be with you until the end? And The End Game by Holy Mika. Let us give time to read the novel of Maxie Gray. She said that love is a very dangerous thing because we do not know the person we are loving. So whether it is a love at first sight or whatever, she said she doesn't give a damn. So there you go. The title is When I Look at You by Maxie Gray. Shout out to Geraldine and Esok Margallo. Pati na rin syempre sa kanilang dalawang anak na si Nash and Ronan. Hi guys, stay safe. Hello din kina Josie, Lucy at Romy na mga kapatid ni Geraldine Margallo. They are all residing at Sitio Tanag, Barangay San Jose, Antipolo City. Thank you rin kay Valentin Destura and Nenita Destura. Hello guys, thank you so much sa support. Kamusta po kayo dyan mga taga Silang Cavite? Stay safe po kayo dyan. Thank you rin kay Erwin Izquierdo of Melbourne, Australia. Hello to Evelyn and Ray Cubol. How are you guys? Miss you all. Ingat lagi. Hello din po kay Elaine, Gerald, Cynthia, and Romy from Barrett family. Kamusta po lahat ng mga taga-Indang Cavite? Mabuhay ang Caviteño! Okay, hanggang dito na lang po. There you go, ladies and gentlemen. Until my next episode. Bye!